Dapat ilagay si Vladimir Putin sa Guinness Book of World Records. Pero para saan kaya? Tanong natin. Pinakamaraming hangal na desisyong ginawa sa isang digmaan siguro. Siya ang mangungguna dyan. Paano naman yung pinakamaraming palusot na ginawa para magsimula ng digmaan na wala namang saysay? Siguradong panalo siya doon. Pero kung pipili tayo ng isang record na magpaparangal kay Putin at magbibigay sa kanya ng nararapat na pamana, ito na siguro yon. Pinakamaraming sundalong Ruso na isinakripisyo para sa isang walang kwentang digmaan na walang tunay na dahilan. Mukhang suwak na suwak talaga yon. Nakakakilabot ang mga bilang. Baliwaw ang mga dahilan. At ang pinakamasama sa lahat, ito ay record na patuloy pang lalaki hanggat hindi natatapos ang obsesyon ni Putin laban sa Ukraine. Ibibigay ko agad sa iyo ang pinakamahalagang numero. Hanggang Agosto 13, nawalan na ang Russia ng 1,462,970 sundalo dahil sa pagkamatay, pagkasugat o pagkabihag. Ayon yan sa Ministry ng Pananalapi ng Ukraine na siyang nagbunyag ng totoong laki ng mga pagkawala na naranasan ng Russia dahil sa baliw na kagustuhan ni Putin na sakupin ang Ukraine. Malapit nang umabot ang Russia sa puntong makakaranas ito ng 1,2 milyong kaswalti na isang nakakagulat na bilang para sa isang bansa sa isang labanan na hindi pa nakikita mula noong gumanap ang Yunyong Soviet ng papel nito sa pagbawagi laban sa Nazi noong ikalawang digmaang pandigdig. Noong panahon na yon, kahit papaano, may dahilan ang malalaking kaswalti na tinanggap ng Russia. Kailangang mapigilan si Hitler at heroiko ang naging papel ng Russia. Pero ang digmaan sa Ukraine ay hindi tungkol sa pagpigil sa isang mamamatay taong ideologo. Tungkol ito sa pagsilbi sa isa. Walang ibang layunin ang digmaan ng Russia sa Ukraine, kundi ang pagbigyan ang baluktot na pananaw ni Putin sa kasaysayan, habang sinusubukan niyang tiyakin ang kanyang pamana bilang isa sa pinakamahalagang leader ng Russia sa lahat ng panahon. Tiyak na mapapabilang siya sa kasaysayan bilang mahalaga, pero hindi sa paraang gusto niya. Ilang araw na lang at maabot na naman ng Russia ang isa pang mahalagang yugto na magpapatibay sa record ni Putin bilang pinakamaraming sundalong Ruso na isinakripisyo para sa isang walang saysay na digmaan. Ilang araw pa. Kaunting kalkulasyon lang sa papel ang magbibigay sa atin ng sagot. Batay sa datos, noong Agosto 13 na ibinahagi natin, 37,000 na lang ang kulang sa Russia para umabot sa 1.5 milyon ang mga sundalong nalagas sa laban kontra Ukraine. Ngayon, kailangan natin ng bilang ng mga kaswalti kada araw. Gamitin natin ang datos ng Russia noong Hulyo para dito. Ayon sa pangkalahatang himpilan ng sandatahang lakas ng Ukraine, umabot sa 42,860 ang naging kaswalti sa panig ng Russia noong Hulyo, na siyang pinakamataas na bilang sa loob ng isang buwan mula nang magsimula ang taong 2026. Hatiin mo yon sa 30 sa araw ng Hulyo at makakakuha ka ng tinatayang 1,382 na kaswalti kada araw. Mula doon, madali na ang matematika. Ang 37,030 na hinati sa 1,382 ay nagbibimbay sa atin ng halos 27 araw bago maabot ng Russia ang markang 1,5 milyon. 26.8 araw sa eksaktong bilang. Ibig sabihin, malamang na maabot ng Russia ang 1,5 milyong kaswalti pagkatapos lang ng unang linggo ng Setyembre na magmamarka ng panibagong kahihiyan para sa itinuturing na isa sa pinakamalalakas na puwersang militar sa mundo. Ngayon, may ilang alternatibong bilang na dapat nating isaalang-alang dito. Ang mga numerong ginamit natin ay mula sa Ukraine at ang Center for Strategic and International Studies o CSIS ay halos sumasang-ayon sa mga ito. Ang ibang mga outlet ay hindi sumasang-ayon, bagaman maraming mga limitasyong kalakip sa kanilang mga bilang. Halimbawa, tinaya ng ahensyang paniktik ng UK na GCHQ noong Mayo na humigit kumulang 500,000 sundalong Ruso ang napatay sa labanan. Makikita agad natin ang limitasyon dahil ang bilang na ito ay sumasaklaw lamang sa mga sundalong namatay at hindi binibilang ang mga nasugatan o nabihag. Hindi malabong posibilidad na magbigay ang GCHQ ng bilang na malapit sa bilang ng Ukraine kung isasama nila ang lahat ng kaswalti. Sa katunayan, yon ang ginawa ng CSIS. Ayon dito, tinatayang nasa 450,000 ang namatay na sundalo ng Russia sa labanan. Ngunit umabot sila sa sariling tantiya na humigit kumulang 1.4 milyon sa pamamagitan ng pagsama ng mga nasugatan at nabihag na sundalo. Ang Media Zone, kasama ang BBC Russia Service, ay nagbibigay ng mas mababang tantiya. Sinasabi nito na 236,666 na sundalong Ruso ang namatay mula nang ilunsad ni Putin ang kanyang pananakop. Mula, ang binibilang dito ay ang mga napatay at hindi ang kabuuang bilang ng mga kaswalti. Pero may isa pang bagay na dapat isaalang-alang tungkol sa bilang na ito. Lahat ng 236,666 na pagkamatay na ito ay nakumpirma sa pamamagitan ng mga pampublikong mapagkukunan tulad ng mga obituaryo, ulat ng media, at mga post sa social media ng mga kamag-anak ng namatay. Ibig sabihin, hindi kasama sa bilang ng media ang mga idinideklara ng Russia na nawawala sa labanan na sa totoo'y napatay na. Bukod pa rito, marami ring mga sundalong namatay ng tahimik at hindi na itala. Sa lahat ng kontekstong ito, talagang kapani-paniwala ang halos 1,500,000. Napakabilis ng pagkawala ng mga sundalo ng Russia at lalo pa itong lumalala habang tumatagal. Tingnan mo na lang ang ratio ng mga kaswalti ng Russia kumpara sa Ukraine bilang halimbawa. Ayon sa ulat ng Stars and Stripes noong 2 ng Hulyo, sa halos buong panahon ng digmaan, ang ratio ng mga kaswalti ay 2 Ruso sa bawat isang Ukrainian. At minsan pa nga ay umaabot sa 3 Ruso sa bawat isang Ukrainian. Hindi na ganun ngayon.
malayo na roon. Habang mas marami sa mga veteranong sundalo ng Rusya ang napatay at napalitan ng mga baguhang sundalong, itinuturing lang na cannon fodder. Tumaas ng husto ang mga kaswalti ng Rusya kumpara sa Ukraine. Ngayon, 8 na ang nasasawi sa panig ng Rusya sa bawat isang Ukrainian. Ang malaking tanong ngayon ay paano naging ganito kalala ang sitwasyon para sa Rusya? Madali sanang ituro ang lumalawak na paggamit ng Ukraine ng mga drone na lalong tumutulong para hindi mapunta ang mga sundalo sa harapan at tapusin na lang doon ang usapan. At totoo naman, malaki ang ginagampanan ng mga drone at robot ng Ukraine sa mga nangyayari ngayon. Ang dagsa ng mga FPV at mid-range strike drones na nagwawala sa mga kill zone na nilikha ng Ukraine ay pumapatay sa mga sundalong Ruso bago pa sila makalapit sa harapan. Dagdag pa rito, mas madalas na ginagamit ng Ukraine ang mga ground robot system para sa mga misyon sa harapan na nagresulta sa hanggang 30% na pagbaba ng mga kaswalti sa mga tauhan ayon sa Modern War Institute sa West Point. Gayunpaman, hindi pa rin ito lubos na ipinaliliwanag ang pagkakaibang nangyayari ngayon. Hindi lang basta-basta nawawalan ng napakaraming sundalo ang Rusya. Mas marami pang sundalo ang nawawala sa Rusya habang mas kaunti naman sa Ukraine. At may malaking dahilan kung bakit. Ibubunyag namin ang dahilan sa ilang sandali. Una, nanonood ka ng military show. Kung ganitong uri ng impormasyon ang gusto mong makita, siguraduhin nakasubscribe ka sa channel at naka-enable ang notifications. Nagbibigay kami ng mga ganitong video araw-araw para tunay na maintindihan kung bakit naging ganito kalala ang sitwasyon ng Rusya. Kailangan nating balikan ang Pebrero 2022. Matagal nang pinaplano ni Putin at ng kanyang mga crony ang mga mangyayari, kahit nang nagsisinungaling sila ng harapan sa buong mundo. Sa wakas, dumating na ang malaking araw. Malapit nang salakain ng Russia at ang plano ay durugin ang depensa ng Ukraine para marating ang Kiev sa loob lamang ng ilang araw. Para matiyak na matutupad ang plano, magpapadala si Putin ng mga piling operatiba mula sa militar ng Russia at mga grupong bayaran tulad ng Wagner. Dumating ang ika-24 ng Pebrero. Tumawid ang mga sundalong Ruso sa hangganan at sa loob ng ilang araw, umusan sila. Malalaking bahagi ng timog at silang ng Ukraine ang nasakop. Nagawa pa ng Russia na makuha ang teritoryo malapit sa Kiev na umabot ng halos 30 kilometro mula sa kabisera ng Ukraine. Pagkatapos, may nagbago. Nag-organisa ang mga puwersa ng paglaban ng Ukraine at nagsimula silang itaboy pabalik ang Russia. Sa loob ng ilang linggo, napilitang umatras ang mga tropang Ruso mula sa mga teritoryong kanilang nasakop. Ilang linggo pa ang lumipas. Nagsimulang dumagsa ang suporta mula sa kanluran. Libu-libong sundalong Ruso ang namamatay at ang mga linya ng harapan na halos hindi nagbago ayon sa kagustuhan ni Putin sa mga sumunod na taon ay naitatag. Ang mga unang buwan ng digmaan ang naglatag ng pundasyon para sa lahat ng sumunod. At lahat ng ito ay nakasalalay sa mga elite na operatiba na nabanggit natin. Sa paghahangad ng mabilis na tagumpay noong Pebrero 2022, ipinadala ng Russia ang kanilang pinakamagagaling na profesional na sundalo. Ang mga bihasa at mas mahuhusay na tropang Ruso na ito ang kabilang sa mga unang nasawi sa digmaan. At sa bawat totoong sundalong napatumba ng putok ng mga puwersang Ukrainian o ng mga drone kalaunan, napilitan ng Russia na maghanap agad ng mga pamalit. Makalipas ang ilang panahon, hindi na mga profesional na sundalo ang ipinapadala sa Ukraine. Kahit sino na lang na mahahanap ni Putin na handang tumanggap ng pera kapalit ng pagpapadala sa kanila sa kakatayan, ang ipinapadala niya. Nakita natin ito noong ikalawang kalahati pa lang ng 2022. Doon nagsimulang magbago ang balanse ng casualty rate ng Russia. Mula sa karamihan ay mga profesional na sundalo ang namamatay para sa digmaan ni Putin, naging karamihan ay mga voluntaryo na ayon sa ulat ng Newsweek. Doon nagsimula ang pag-akyat ng bilang ng casualties ng Russia hanggang umabot sa 1.2 milyong katao. Ang pagkawala ng mga profesional at ang pagdami at tuloy-tuloy na pagbagsak ng mga voluntaryo. May malaking problema pa rin ng Russia sa espesyalisasyon ng kanilang militar. Gaya ng binigyang diin ng Small Wars Journal sa isang artikulo noong Abril 21. Ayon sa journal, 8,500 sa mga sinanay na paratrooper ng Russia ang nasugatan mula nang magsimula ang digmaan at halos kalahati ng 30,000 airborne troops na mayroon sila sa simula ng digmaan ay patay na o sugatan. Ayon din sa parehong ulat, nawalan ang Russia ng 2,218 sa kanilang mga Marines sa loob ng 4 na taon ng labanan sa Ukraine, na halos katumbas ng bilang ng nawala sa US sa loob ng 20 taon sa Afghanistan. At sa 900 Spetsnaz operator na unang ipinadala ng Russia sa Ukraine, 775 ang napatay o nasugatan ng matindi, kaya hindi na sila makabalik sa labanan. Masama na nga ito. Pero para suportahan ang paraan ni Putin sa pakikidigma, pinalitan ng Russia ang mga elite na puwersang ito at dinagdagan pa ang kanilang infantry ng mga taong wala namang lugar sa zona ng digmaan. Karamihan sa kanila ay mga kriminal o basta na lang kinuha. Nang naging malinaw sa Kremlin na hindi basta-basta babagsak ang Ukraine, nagsimula silang mag-recruit mula sa pinakamasasama sa lipunang Ruso. May baluktot na luhika dito. Kung ang isang tao ay handang pumatay o manakit sa loob ng Russia, siguradong magugustuhan nilang gawin din ito sa mga sundalong Ukrainian. At tiyak na hindi sila tatakbo palayo sa unang sinyales ng posibleng kalayaan. Kung isasantabi ang sarkasmo, iniulat na umabot sa nakakagulat na 180,000 bilang ng mga bilanggo ang nirecruit ng Russia para sa digmaan sa Ukraine pagsapit ng
Enero 2025 ayon sa serbisyong paniktik panlabas ng Ukraine. Hindi pa rin ito sapat. Sino ang mag-aakalang ang pagpapadala ng halos hindi sanay na mga kriminal sa digmaan ay hindi magbubunga ng resulta? Mukhang tinitingnan ng Russia ang positibong bahagi at nakikita ang kanilang estratehiya ng pagre-recruit mula sa mga bilangguan bilang paraan para magbigay ng puwang sa mga gulag. Iyan lang ang tanging paliwanag na maisip namin kung bakit noong Hulyo 22 pinalawak ng Russia ang kanilang pagre-recruit ng mga bilanggo. Pinayagan ang mga drug trafficker, miyembro ng gang at mga bandido na sumali sa labanan. Malamang napapansin mo na ang tema dito. Ang isang bilanggo na halos walang training ay hindi isang profesional na sundalo. Ang bilanggong yon ay karneng kanyon lang, katulad ng libu-libong iba pa na na-recruit na. At halos, tiyak na nadaragdagan lang nila ang mga kaswalti na nararanasan ng Rusya. Pero paano naman ang mga voluntaryo? Hindi lang mga sundalo mula sa kulungan ang kinukuha ng Russia para gawing tauhan ni Putin. Sa bawat reyon ng Russia, may mga recruiter na nag-aalok ng magagandang insentibo sa mga ordinaryong tao. Ang mga insentibong yon ay nasa anyo ng malalaking signing bonus at sahod na ilang ulit na mas mataas kaysa karaniwang kita sa Russia kapalit ng pagsali nila sa militar. Ang nakararami sa mga sundalo ng Russia sa Ukraine na yon ay mga voluntaryo na naakit sa mga alok ng Kremlin o sa ilang kaso ay wala talagang pagpipilian. At hindi rin nakakagulat na ang mga voluntaryo ang bumubuo sa pinakamalaking bahagi ng mga kaswalti ng Russia. At ganito na simula pa noong ikalawang kalahati ng 2022. Gayunpaman, pumipirma pa rin sila habang patuloy na dinadagdagan ng Russia ang perang iniaalok. Ayon sa Kyiv Post, hindi lang basta malalaking pera ang ibinabayad ng Russia sa mga sundalo nitong may kontrata. Nagbibigay rin sila ng hanggang 22,000 at $200 sa mga taong nagre-recruit ng mga sundalong iyon. Ganiyan na lang ang pagkadesperado ng Kremlin para mapanatiling tuloy-tuloy ang pagpapadala ng mga tao sa Ukraine. Para naman sa mga sundalo mismo, maaari silang makakuha ng signing bonus na halos kaparehong halaga sa ilang rehiyon ng Russia, bukod pa sa mataas na sahod na nabanggit natin. Ialok mo ang mga ganitong alok sa mga taong kapos sa buhay at walang ibang nakikitang paraan para kumita ng ganito kalaking pera na ibinibigay ng Kremlin. At magkakaroon ka ng tuloy-tuloy na mapagkukunan ng mga sundalo. Ang tanging problema ay bumabalik na naman ang temang nabanggit natin kanina. Napakabilis ng pagkawala ng mga tropa ng Russia sa Ukraine. Kaya kailangan nilang madaliin ang pagpapadala ng mga voluntaryo sa harapan sa lalong madaling panahon. Maisip mo kung ano ang ibig sabihin nito pagdating sa pagsasanay. Hindi sapat ang pagsasanay na natatanggap ng mga voluntaryong sundalo ng Russia. Kaya ang tanging dahilan kung bakit mo sila tatawaging profesional ay dahil binabayaran sila. Siguradong wala silang kakayahan tulad ng mga naunang sundalo ng Russia na napatay na. Nagugulat ako sa bagong antas ng kababaan ng kalidad ng bawat sundalong Ruso. Sabi ni George Barros, isang analyst ng Russia sa Institute for the Study of War noong Setyembre 2024. Lalong bumaba ang pamantayan sa nakalipas na 2 taon. Isang ulat ng Business Insider noong Hulyo 2026 ang nagbunyag na ang karaniwang recruit ng Russia ay nabubuhay lamang ng 10 araw hanggang 3 linggo matapos dumating sa kanilang mga kampo ng pagsasanay. Ibig sabihin, may 3 linggo lang silang pagsasanay bago ipadala sa mga sonang patayan na pinamumugaran ng drone. At malamang, mas maikli pa doon. Ang pinakabagong grupo ng mga tinatawag na voluntaryo ay mas malala pa ang sasapitin. Sa ulat noong Agosto 2, sinabi ng RBC Ukraine na may mga taong hinuhuli na ngayon sa mga kalsada ng Pensa at Omsk para ipadala sa Ukraine. Tinutinukan ng mga recruiter ang mga mahihinang tao. Tulad ng mga nakainom, dinadakip sila at pagkatapos ay dinadala sa mga military selection point kung saan pinipilit silang pumirma ng kontrata. Kaya hindi lang sila napipilitang sumailalim sa training na may hangover, kundi ayaw din naman talaga nilang naroon sila sa simula pa lang. Hindi na nakapagtataka kung bakit marami sa mga sundalong iyon ang namamatay. Paulit-ulit na lang ang temang ito. Walang mga profesional, puro taong panakip-butas lang. At huwag kalimutan ang mga dayuhang mandirigma. Ayon kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine, hanggang 50,000 tropang hilagang Koreano ang nakatakdang ipadala sa lupaing Ruso magsisilbi muna sa likod bago hindi maiiwasang mapunta rin sa harapan. Dagdag pa dyan, ang humigit kumulang 14,000 na ipinadala ng North Korea sa Russia noong 2024 para tulungan si Putin na mabawi ang teritoryo sa Kursk na inagaw ng Ukraine sa isang kontrapagsalakay. Hindi rin ligtas ang Africa sa pagre-recruit ng Russia. Natukoy ng Stop Russian Recruiters Platform ng Ukraine ang halos 3,000 katao mula sa mga bansang Afrikano na napunta sa Ukraine, kung saan mga 1/6 na bahagi sa kanila ay namatay na. Kaya hindi lang mga kriminal at voluntaryong kulang sa pagsasanay ang bumubuo sa karamihan ng hukbo ng Russia, kundi pati na rin mga sundalong hindi marunong magsalita ng tamang wika at hindi pa nakakaranas ng totoong labanan. Sa puntong ito, hindi na namin kailangang sabihin sa inyo kung paano napunta ang Russia sa halos 1.5 milyong kaswalti. Sobrang halata na. At ang hindi nakikita ni Putin, habang dinadagdagan niya ang kakaiba niyang record, ay itinataya niya ang buong bansa niya para sa isang matinding pagbagsak. Lahat ng ito para lang may pagpatuloy ang labanan sa Ukraine. May mga usap-usapan na si Putin ay naghahanda ng magmobilisa ng 500,000 Ruso at nailatag na ng Kremlin ang mga legal na mekanismo para payagan siyang gawin ito. Ang paraan ng pagdukot ng mga tao mula sa kalsada ay lalo pang lalawak kung itutuloy ni Putin at mas marami pang kabataang Ruso, ang pinakakawawang henerasyon mula noong dekada 40, ang mauwi sa kamatayan. Sa isang hakbang na ito, ipapakita ni Putin ang kanyang layunin na hilahin ang Russia sa mas marami pang taon ng digmaan laban sa Ukraine. At maniwala kayo kapag sinabi naming taon.
Noong Hulyo, 37.85 kilometro kwadrado lang ang naabante ng mga puwersang Ruso. Ayon sa datos mula sa Institute for the Study of War, ito ay teritoryong kumpirmadong nasakop. Kaya hindi kasama rito ang mga lugar kung saan nakapasok lang ang ilang sundalo ng Russia na naghihintay lang na tugisin ng Ukraine. Bigyan natin yan ng kaunting konteksto. Hindi maliit na bansa ang Ukraine. May sukat. Itong humigit kumulang 600 at 3,550 na kilometro kwadrado kung saan 20% ang nasakop ng Russia, kabilang na ang Crimea. Tanggalin mo ang 20% na yon at may natitirang 482,840 na kilometro kwadrado ng Ukraine na kailangang sakupin. Nakakuha ang Russia ng 37.85 kilometro kwadrado sa loob ng isang buwan at yun na ang isa sa pinakamagandang buwan nila mula noong Abril. Sa kasalukuyang bilis ng kanilang pagsulong, aabutin ng Russia ng 12,756 na buwan para sakupin ang natitirang bahagi ng Ukraine o halos 1,000 taon. Hindi eksaktong panahon na magugustuhan ni Putin, kaya naman balak niyang magmobilisa. Kailangan niyang pabilisin ang mga bagay-bagay para kahit papaano ay magkaroon ng maliit na tsansa na matalo ng Russia ang Ukraine habang siya ay buhay pa at ma-enjoy niya ang karangalan ng kanyang tagumpay. Isang karangalan na halos 1.5 milyong tao na ang naging kapalit sa Russia. Nasira ang isang buong henerasyon at mangangailangan pa ng milyon-milyong biktima para maisa katuparan ito. Isipin mo kung ano na ang naging Russia sa taong 2026. Laganap ang korupsyon, wasak ang ekonomiya. Humaharap ang Russia sa pagbaba ng populasyon na dati ng masama bago pa ang digmaan sa Ukraine at mas lalo pang lumala ngayon. At ang imperyo na sinusubukang buuin ni Putin ay gumuho na. Nawawalan ng impluwensya ang Russia sa buong mundo at ang mismong Russia ay mas lalo pang naging isang surveillance state. Lahat ito para pagsilbihan si Putin habang siya ay mas lalo pang nilulunod ng sarili niyang paranoia. Ang FSB na halos wala ng limitasyon at mas makapangyarihan pa kay Putin mismo ay inihahanda ang Russia para sa hinaharap kung saan ang mga susunod na leader ay magiging mga papet ng bersyon ng KGB sa ika-21 siglo. Ang mga limitasyon ng anumang kapangyarihan na pinaniniwala ang taglay ng Russia bago ang digmaan sa Ukraine ay nabunyag na sa buong mundo. At habang nangyayari ito, lalo lang nagiging mas malupit ang mga numero. Lalong tumitindi ang mga kawalan. Hindi titigil si Putin. Hindi niya kaya. Nabilanggo niya ang sarili niya at ang buong bansa niya sa isang siklo ng sakripisyo. Kahit alam niyang wala na siya sa kalamangan, kailangan pa rin niyang itulak ang digmaan. Ang pagdedeklara ng kapayapaan ngayon ay magiging isang kabiguang hindi niya malalampasan. Kaya naman tinatanggihan ni Putin ang bawat alok ng usapang pangkapayapaan na dumarating sa kanya. Pero alam ni Putin na hindi kayang manalo ng Russia sa digmaan niya bago siya mamatay para ma-enjoy niya ito. Noong Hunyo, humarap si Putin sa mga dumalo sa St. Petersburg International Economic Forum at sinabi, "Nasilip ko ang isang liham. Binanggit ng sumulat ang edad ko. May ilan sa mga pinuno ng mundo na mas matanda pa sa akin. Ang pinakamamalagang bagay ay kung nagagawa mo ng maayos ang trabaho mo. Kahit maliit na paalala lang tungkol sa edad niya ay sapat na para mangamba ang leader ng Russia ngayon at dapat lang. Nauubos na ang oras para kay Putin at para sa buong henerasyon ng mga Ruso. Ang 1.25 milyong kaswalti ay napakalaki. Pero isa lang itong palatandaan, isang panimulang hakbang para sa mas marami pa. Hindi titigil ang mga pagkamatay hanggat hindi tumitigil si Putin at hindi siya titigil hanggat hindi na nanalo ang Russia o hanggang sa siya ay mamatay. Alam na namin kung saan kami tataya at kapag tapos na ang lahat, ang magiging pamana ni Putin ay isang wasak na Russia at isang kabiguan sa Ukraine. Pinapanood natin ang pagkamatay ng imperyong Ruso habang nangyayari ito. At mas malalim pa ito kaysa sa ipinakita namin sa video na ito. Gusto mo bang makita kung gaano kalalim? Mayroon kaming perpektong video para sa iyo kung saan tinatalakay namin ang pagkahumaling ni Putin sa kanyang pamana at kung saan ito dinadala ang Rusya. Panurin mo ang video na yon, pero siguraduhin mo nang mag-subscribe ka sa Military Show at i-enable ang notifications para hindi mo miss ang alinman sa aming mga video. At gaya ng dati, maraming salamat sa panonood.